Kamusta mga kapogi? Ang kwento pong ating matutunghayan sa ngayon ay ang kwento ng batang si Mando at ang matandang mangkukulam. Ito ay katang-isip lamang ng inyong kapogi, isang mahalagang paalala na ang mga nabanggit na mga pangalan o mga panauhin ay katang-isip lamang. Kung mayroon mang pagkakapareha, ito po ay hindi tumutukoy sa kung sino mang tao na inyong kakilala o kalugar, sapagkat lahat ng ito ay gawa-gawa lamang ng mapaglarong kaisipan ng inyong kapogi. Ito at umpisa na natin ang nakapanghihilakbot, nakakatindig balahibong at nakakatakot na kwento ng batang si Mando at ang matandang mangkukulam. Ang batang si Mando at si Aling Maria na mangkukulam. Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, nakatira ang 10 taong gulang na si Mando kasama ang kanyang lola. Masiyahin si Mando at palaging naglalaro sa kakahuyan. Ngunit lagi siyang pinagsasabihan ng kanyang lola, "Mando, huwag kang lalapit sa kubo ni Aling Maria. Siya ay mangkukulam. Kapag nainis yan, baka ikaw ay sumpain. Nakakapanghilakbot at nakakatakot yan." Ngunit dala ng kuryosidad, minsan ay sumubok si Mando na silipin ang kubo ni Aling Maria. Doon niya nakita ang matanda. Nakadamit ito ng itim, may mahabang buhok at tila may inawit habang nakapalibot ang mga itim na manok at ang mga garapon na may mga kakaibang laman. Biglang narinig ni Mando ang boses, "Bata, anong ginagawa mo rito?" Wika ng matanda. Nanlamig si Mando, ngunit hindi siya nakatakbo. Hindi siya makakilos, para bang may humahawak sa kanyang mga paa. Lumapit si Aling Maria. Nakangiti, ngunit malamig ang tingin. "Hindi lahat ng mga nakikita mo ay para sa'yo. Kung gusto mong malaman ang sikreto ko, may kapalit." Saad ng matanda. Kinabahan si Mando. Naramdaman niya ang biglang pag-ihip ng malamig na hangin. Nawala ang mga ibon sa paligid. Ang mga mata ni Aling Maria ay kumislap na parang nag-aapoy. Pipiliin mo pa ba ang katotohanan o ang sumpa? Bulong ng matanda kay Mando. Ngunit bago pa man makasagot si Mando, ay puminit na ang malalakas na kulog at ang kidlat. Nagtakip siya ng mga mata. Pagmulat niya, wala na ang kubo. Ang natira na lamang ay isang malaking punong kahoy na tila matagal lang nakatayo roon. Umuwi siyang takot na takot at hindi na bumalik pa sa kagubatan. Ngunit gabi-gabi ay naririnig pa rin ni Mando ang boses ni Aling Maria sa kanyang mga panaginip. "Bata, hindi pa patapos ang ating usapan. Ngayon ay hawak na kita, Mando.
ibibigay ko sa iyo ang lahat, maging ang mga kayamanan at ang kahit na anumang iyong naisin. Wika ng matanda. At nang sumapit na nga ang isang gabi, sa kubo ni Aling Maria, nakita niya na may hawak-hawak na palayok na puno ng itim na usok. Sa paligid nito ay may mga manika na gawa sa basahan. Nakatusok ang mga karayom. Biglang nagmulat ng mata si Aling Maria at diretsyong tumingin sa kanya. Ano, bata? Tatanggapin mo na ba ang alok ko? Subalit, sinubukan ni Mandong tumakbo. Ngunit hindi niya magawang kumilos man lang o maihakbang ang kanyang mga paa, na para bang may humihila sa kanya papasok sa loob ng kubo. Sa loob, narinig niya ang tinig ng matanda. Mula ngayong gabi, hindi ka na makakatakas. Ang mga mata na mangkukulam ay laging nakabantay sa iyo. Wika ng matanda. Kinabukasan, nagising si Mando sa kanyang higaan. Akala niya ay panaginip lamang. Ngunit nang siya'y tumingin sa salamin, nagulat siya at nabahala. Dahil sa kanyang balikat ay may bakas na itim na kamay na hindi maiaalis ng kahit na anong hugas. Para bang isang tattoo na nagmarka sa kanyang balikat. Mula noon, tuwing hating gabi, naririnig niya ang boses ni Aling Maria sa kanyang tenga. Bumalik ka, Mando. Bumalik ka, Mando. May utang ka pa sa akin. Kinabukasan, matapos mo makita ni Mando ang itim na bakas sa kanyang kamay, sa kanyang balikat, mas lalo siyang kinabahan. Pinilit niya itong itago sa kanyang mga magulang. Subalit napansin ng kanyang ina na palaging namumutla ang bata. Isang gabi, natutulog si Mando. Bigla siyang nagising dahil sa malamig na hangin na dumadaloy sa kanyang silid. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, nakikita niya ang isang itim na anino na nakatayo sa may pintuan. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya at may narinig siyang napakahinang tinig sa kanyang tenga. Nawari ba ito ay pabulong? Mando, sundan mo ako. Mando, sundan mo ako. Mando, Mando, sundan mo ako. Wika ng matanda. Parang wala na siyang kontrol sa kanyang katawan. Tumayo siya at sumunod palabas ng bahay. Dinala siya ng kanyang anino sa kagubatan. Doon, direkta na siya sa kubo ni Aling Maria. Pagdating niya doon, nakupo ang matandang mangkukulam. Sa harap ng apoy, hawak ang isang malaking palayok na kumukulong. Sa loob nito, lumilitaw ang mga mukha ng mga batang hindi na muling nakita sa baryo. Mando, may kapalit ang pag-usisa mo. Bawat batang sumilip sa lihim, sa aking lihim na kubo, ay hindi na muling makakauwi. Nanlaki ang mga mata ni Mando. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit tila ba mabigat ang kanyang mga paa. Dahan-dahan siyang hinihigop papalapit ng mga anino, papalapit sa isang napakalaking palayok na may maitim na usok. Ngunit bago siya tuluyang malunod, narinig niya ang tinig ng kanyang lola mula sa malayo. Nagdadasal ng orasyon. Biglang lumiwanag ang paligid at nagsisigaw si Aling Maria.
natustas sa liwanag na parang apoy. Nang magkamalay si Mando, nasa tabi na siya ng kanyang lola, hawak ang isang rosaryo. At muling narinig ni Mando ang tinig na pabulong. Hindi pa tayo tapos, bata. Hindi pa tayo tapos, bata. Hindi pa tayo tapos, bata. Saad ng matanda kay Mando. At mula noon, alam niyang muling babalik ang matandang mangkukulam. Abangan ang part 2.